Isang maliit at makulit na nilalang ang pasyente ko ngayong araw. May pilay raw ito sa binti. Pero hindi ito ordinaryong pusa. Dahil ang bilang ng ganitong klase ng hayop sa wild ay patuloy na raw na bumababa. At ito ang mas matinding pilay na iniinda ng kanilang lahi. Isang batang maral o Visayan leopard cat ang nasa pangangalaga ngayon ng Negros Forest and Ecological Foundation Incorporated. Isang pasilidad para sa mga nare-rescue na buhay ilang. Meron kasi tayo dito isang leopard cat that was brought in here 3 weeks ago. And then they put it sa cage. And I noticed that it's limping. I mean, cute! Pwede mo pala siyang mahawakan. Pwede mo pang mahawakan itong pusa na ito ng ganito. While they're kitten. But if it grows a little bit bigger than this one, sobrang hirap na. So vulnerable ang existence nito. Kasi tingnan mo naman yung itsura nila. Oh. Cute. Hanggang sa mga poachers. Meow! Ang daming tubuhan dito. Isa sa mga napansin natin yan, yung habang papunta pa lang dito sa lugar. At every time na sa proseso ng susunugin yung mga tanim na tubo, madaming pusa ang nakukolekta ng mga magtutubo. Tingnan mo yung paglakad niya, ha? Tingnan mo yung paglakad niya. Tingnan mo yung kaliwang ano niya, hindi niya masyadong tinutungtong. Inaangat niya, nakaangat oh. Isa sa mga napansin natin is may limping, may medyo pilay. No? Although yung dinala naman daw dito yung pusa, hindi naman siya nagli-limp, but eventually nagkaroon ng problema. And then that's the first thing na I noticed. Naisip ko na baka may hairline fracture. It's very common sa kittens because their bones are very thin pa kasi it's still developing. No? Kahit may pilay sa isang binti, lumabas pa rin ang pagiging makulit at mapaglaro ng Visayan leopard cat. Maya-maya pa, sinimulan naman itong laruin ang mga nakakalat na papel sa sahig. Pero ang mga ganitong klaseng pusa na sa gubat natural na nakatira, sensitibo at mabilis magkasakit kapag ikinukulong, lalo na kung maaga itong nahiwalay sa kanyang nanay. Tulad kasi ng ibang hayop sa gubat, mga nanay ang nagsisilbing tagapagligtas ng kanilang mga anak. Kaya naman habang inoobserbahan ko ang aking pasyente, napansin ko ang kagustuhan nitong lumabas at maging malaya. Okay, so lagay na natin dito yung pusa sa loob so we can x-ray it to see if there's fracture. Kita naman natin yung pag-limp niya, no? So we can also address and manage it there. Bukod sa pasyente kong pusa, meron raw isang uri ng agila sa center na kailangan din ng atensyong medikal. Dahil walang regular na veterinaryo sa pasilidad, napansin raw ng head caretaker na si Pavel na pabalik-balik ang problema ng agila sa paghinga. It was much worse. We treated it with antibiotics. Nakikita natin, open mouth breathing, no? Even at resting stage. Usually kapag ganyan, after a flight, after an exhaustive activity, you would see them like gasping for breath. But this one's during resting stage, nakikita mo sa kanila, may labored breathing na nakabuka yung bibig, and then you see the rising and yung rising ng kanyang chest. No? It's not normal. Dahil matagal naging alaga bago na rescue at nadala sa center ang Hawk Eagle, gustuhin man raw nila Pavel na i-release ito, mahihirapan daw itong mabuhay sa wild, lalo na't hindi maayos ang kalusugan nito. So, ang plano natin, meron ba lang existing problems dito even before, no? Because of the housing. Kapag tag-ulan, kumakapal yung puno, no? Na-shadean sila dito and the eagles cannot fly out for fresh air and sunlight, which they badly need on a regular basis. Nagkakaroon ng mga ganong problema. Those are problems of birds in enclosures. And so what we need to do, examine it closely. Endangered o nanganganib ng maubos ang kanilang lahi dahil sa pagkasira ng gubat kung saan sila nakatira.
Dahil endemic o sa Pilipinas lang pwedeng matagpuan, mas sensitibo sila sa anumang banta sa paligid, pati na ang iligal na paghuli sa kanila para kainin o alagaan.